At dito tayo sa import na inaasahan or may malaking posibilidad na gamitin muli ng Ginebra next conference. So malaki ang posibilidad na itong si Justin Brownlee pa din ang import ng Ginebra next conference. So marahil marami na naman magsasabi dyan na palitan na yan dahil matanda na. Pero mas marami ang magsasabi ng mga Ginebra fans na sige pa, kaya niya pa. So sa mga hindi nga po nakakaalam alam nyo bang si Justin Brownlee ay isa sa naging Ginebra import na pinakamahusay? Dahil na nga rin po yan sa pagiging all-around player niya. So bihira makakuha ng ganitong import. Bagamat natalo si JB ng 3 beses sa finals, pero mapapantayan ba niyan ang 6 na kampyonato niyang naibigay para sa Ginebra at ang pagiging 3-time PBA best import niya sa liga? So si Justin Brownlee ang isa nga po sa import ng Ginebra na kung babalikan nyo nga po yung prime, mahirap mapantayan kahit yung mga naging import pa noon sa kahit anong koponan. Mabalik tayo sa prime nito way back 2018-2019 season. Noong prime niya, talagang nag-average nga siya ng triple-double sa game. Kaya di na tayo magtataka kung dumating man ang araw muli pa rin na magawa niya pa rin yung tulad ng mga numerong yan. Dahil kita mo naman sa kanya parang hindi tumatanda Dahil siya nga po mismo ang nag-ukit sa karir niya ng mga numerong yan. So di na tayo magtataka kung ito at ito pa ring import na ito ang kuning import ng Barangay Ginebra next conference. Dahil nasa sa laro niya pa nga po ang big impact sa team especially sa mga crucial game. At dito tayo sa big man na malaki ang posibilidad na mailagay sa isa sa kulang sa spot ng Barangay Ginebra. So matatandaan namang dalawa ang bakanteng spot dito sa lineup ng Ginebra. So yung isa mapupunan na. Ang good news pa dito, ngayong season 50 na din. Dahil balita'y possible first quarter or next year or around nga mga February nga araw ito makabalik. So balita'y gigil na rin itong si Isaac Go na makabalik. Na kung saan noon napabalita ito matapos bigyan ng 1-year contract extension kahit hindi pa ito nakalalaro ng Ginebra. So nung nakaraan kapansin-pansin na nasa ensayo na ng Barangay Ginebra itong si Isaac Go na siyang magandang senyales ito na unti-unti nang nakababalik utay-utay ito. So abangan ang pagbabalik soon ni Isaac Go. Kabilang nga sa final 12 lineup na ito ay itong sila Justin Brownlee, 6'6" forward, Bobby Ray Parks Jr., 6'4" guard, Matthew Wright, 6'4" guard,
Remy Martin, 6 flat guard. Brandon Ganuelas Rosser, 6'8" forward. Thirdy Ravenna, 6'2" guard forward. Ange Kwame, 6'11" center. Dave Ildefonso, 6'5" forward. Jason Brickman, 5'10" guard. Mike Phillips, 6'8" forward center. Kay Manny Ladi, 6'8" guard forward. And VJ Pre, 6'5" forward. Tignan pag finals na talaga eh. Yan ang ating lakas block of the quarter brought to you by 0107 Management Group Incorporated. Konting stare down tapos Angat agad. Yun yung maganda. After ng yabang mo, balik ka sa pagiging mabait. Ganun lang. Advantage is the biggest factor. He has to being a key player for his team. That's why he really has to capitalize on that for this game. Now back to you, Enzo and Coach. Thank you so much, MJS VJ Press. If you thought the first half was entertaining, emotional, and physical, mas aangat yan by 10 dito as
The reigning MVP misses. Put back, wala. Third serving is finally a charm para dito sa ating reigning MVP. Miranda with a floater in the middle. Can that get Dwayne going? As VJ big steps to the basket, puts it up and in, plus a foul. And look at that. Engka, sabi dito ni VJ Pre kay Pablo. The confidence is there. So the SEA Games will take place from December 9 to 20 in the Thailand. Kaya patuloy na suportahan nga ang ating Gilas Pilipinas Men's Basketball National Team. So balita ngay, mabibigat ding line-up din ang ipapadala rito ng mga iba't ibang bansa na kasali sa tournament na ito. At mapunta naman tayo rito sa patungkol sa nabasa nating post ni PBA Insider News na sinasabi nga rito na I heard that Barangay Ginebra is planning to take Calvin Abueva in exchange for Ben Adamos. But the source added that they will add their own first and second round draft picks in the 51st PBA draft so that the Titan can include Greg Slaughter's PBA rights in the trade. Source, Ginebra Insider. So bilang opinion nga natin dito kung sakali mang mapunta sa Ginebra si Calvin Abueva and Greg Slaughter, maaaring lumakas nga ang Ginebra sa ngayon. Dahil sa ganda ba naman ng kondisyon ngayon ni Calvin Abueva, nakasalukuyang nag-average siya ng almost double-double sa Titan Ultra na 22.25 points per game, 9.25 rebounds per game, and 1.7 assists per game. Kita kung gaano kumayod at kahasel sa game etong si Calvin, makatulong lang sa teammate niya para manalo. Hindi halata sa laro ni Calvin na nagkakaedad na siya. Sa mga hindi nakakaalam, 37-year-old na nga po ito. Pero kung maglaro, kala mo nasa sa prime niya pa din Lakas maglaro at nakikipagsabayan pa din talaga sa mga mas bata pa sa kanya. At about naman dito kay Greg Slaughter, kung ito na may mapunta sa Ginebra, possible, hindi pa rin ito makakalaro sa Jeans. Dahil sa ito'y hawak pa ng team ng Star Horse nga po na naglalaro sa MPBL. Pero masasabi pa din naman natin na big impact ito. Or magiging big impact ang laro nito. Advantage nga rin kasi nito yung tangkad niya na 7 foot. Plus may shooting din. So may edad na nga rin ito na 37-year-old. So, masasabi natin dito may mga ibubuga pa rin naman talaga sila sa court ngayon. Kaya lang, paano sa mga susunod? Dahil hindi na rin naman sila bumabata. Parehas silang 37-year-old na. Tapos yung kapal sa nasabing post, dalawang future pick plus Ben Adamos na big man na. May shooting at maasahan din naman sa depensahan. Plus, napakabata pa nito, 29-year-old lamang. So, para sa opinion natin rumor ito at possible malabo mangyari din ito. Pero kayo, anong masasabi at opinion nyo? So paalala ko lamang po nagbigay nga lang po ako ng kaunting reaksyon at opinion patungkol sa nabasa nating ito. At mapunta naman tayo rito sa kampo ng Barangay Ginebra. 6. Yan ang player na nalaga sa Barangay Ginebra at kasalukuyang butas na ng 2 spot sa lineup ang nasabing koponan. So speaking of 2 bakanteng spot sa Ginebra, ito na kaya ang kukumpleto sa lineup ng Ginebra. So may nabasa nga tayong post ni PBA Insider News na nakalagay nga dito. I learned that Barangay Ginebra has the first round pick of the Terra Firma Jeep for the PBA 51st draft. And I heard that TNT is willing to trade the PBA rights of Bobby Ray Parks Jr. for the top pick next PBA draft. And Ginebra wants to offer their pick to get Parks PBA right from the TNT because Parks is planning to return to the Philippines after his season in Japan to settle down with his family. And our source even added Barangay Ginebra plans to contact Vic Manuel on his contract with the MPBL ends to complete their roster for this Philippine Cup. Source, Ginebra Insider. So sa opinion natin dito goods na rin siguro na ibigay yung original na first round pick ng Ginebra dito sa TNT para makuha nila si Ray Parks Jr. Dahil may nakuha namang first round pick pa ang Ginebra mula sa Terra Firma, yung nung nakaraan na nakuha nila sa trade. So makuha man ng Ginebra
Itong si Ray Parks Jr. Hindi nalugi rin ang Hinebra dito dahil fresh pa rin naman ito galing sa paglalaro mula sa Japan B-League. Bukod pa doon alam ng lahat na noon pa may gusto na rin ni Ray Parks Jr. na makapaglaro din sa pinapangarap niyang koponan na Barangay Hinebra. So kung mangyari ito possible maturoy or matupad yung isa sa pinapangarap niya. At about naman doon kay Vic Manuel, big man ito na solid sa ilalim na noon pa may narurumor na talaga sa Hinebra. So kasalukuyang naglalaro pa naman ito sa MPBL talaga para nga po sa team ng Pangasinan Heatwaves. So big man ito, very energetic. Kala mo nga di tumatanda Maasahan sa ilalim at may shooting rin sa labas. Kagandahan sa laro niya, lakas niya nga po sa depensa. So goods na goods pa rin ito kung sakali mang maidagdag sa lineup ng Hinebra. So abangan na lang natin soon kung makakakita nga ba tayo ng Ray Ray sa Jeans and Muscleman. So nagbigay nga lang po tayo ng kaunting reaction at opinion patungkol dito sa ating mga nabasang ito. So kayo, anong opinion nyo?